Ito lang ang natatanging paraan. Kung hindi ko ito gagawin, mapapahamak ang pamilya ko. Hindi kayo nararapat sa mundo ng mga tao. Wag. Wag ang asawa ko. Wag. Nagmamakaawa ko. Gagawin ko ang lahat. Huwag mo lang saktan ang asawa ko. Hindi sana ito mangyayari sa inyo kung hindi kayo nagpumilit na pumunta rito. Aalis kami. Hindi na kami babalik dito. Huwag mo lang saktan ang asawa ko. Mawawala kami na para bang hindi kami nabuhay sa mundo. Hindi. Mapanlin lang kayo. Hindi kayo dapat pagkatiwalaan. Wala kaming ginawang masama sa inyo. Anong wala? Muntik nang mamatay ang anak ko lalaki dahil sa asawa mo. Nakita ng dalawang mata ko. Kakainin na niya ang bata kung hindi ko siya nakita. Hindi niya yung sinasadya. Kinuwento niya yun sa akin. Patawarin mo ako. Pero hindi ko mapapalampas ang ginawa ninyo. Wag! Asawa ko! Hindi! Pinatay mo ang asawa ko! Sinusumpa ko ang ginawa mo. Mangyayari din sa buong pamilya mo. Tandaan mo ang mukhang ito. Pagsisisihan mo ang ginawa mo. Asawa ko. Nasaan si Arado? Papatayin kita! Papatayin kita! Magandang araw sa mga listeners ng Sitio Pangil at sa buong team. Itago niyo na lang ang pangalan ko bilang Umil. Matagal na akong tagapakinig ng channel na ito. Nagpadala ako sa inyo ng liham dahil may kwento akong gustong ibahagi sa inyo. Kwento ito ng tito ko tungkol sa isang sundalo na naging bodyguard ng isang milyonarya. Itatago ko na lang ang sundalong ito sa pangalang Elias. Sa totoo lang, hindi ko kilala si Elias. Pero dahil sa sobrang detalye na ibinigay sa akin ni Tito, parang kilala ko na ang buong pagkatao niya. Ang sabi ni Tito, kaibigan daw niya si Elias. Labis akong namangha sa kwento ni Elias para talaga akong nanonood ng real-life movie habang nagkikwento si Tito. Hindi ko inaakalang totoo pala talaga ang mga aswang. Na mayroong mababait at mayroon namang masasama at kumakain ng mga bata at matanda. Pero ang kwento ni Elias ay naiiba. Paano ko nasabi? Pakinggan ninyo ang simula ng kwento. Magkikwento ako na parabang ako talaga, si Elias. Yes, sir. Copy, sir. Kung siniswerte ka nga naman. Akala ko makakapagbakasyon na ako. Pero eto na naman ako, may pagsisilbihan na tao. Teka, anong meron dun? Ano ba? Bitiwan mo ako! Hindi mo ba kilala kung sino ang tatay ko? Parang may babaeng napag-initan na naman ang mga bugoy dito. Bakit naman kasi dumaan siya dito? Kung saan kakaunti lang ang mga bahay. Ano ba? Bitiwan mo ako! Tung huminto ang sinasakyan ng babae kaya nagmamadali akong bumaba ng kotse ko at kinuha ang baril. Dahan-dahan akong lumapit at nanlaki ang mata ko nang makitang nakatutok sa leeg ng babae ang isang matulis na kutsilyo na hawak ng lalaki. Itigil mo kung anong ginagawa mo. Aray sabi! Masakit nga! Bitiwan mo nga ako! Buong lakas niyang itinulak palayo ang lalaking nananakit sa kanya. Gulat itong napatingin sa akin at ako naman ang sinugod ng lalaki. Dahil sa bilis na gawa nitong kuhain ang baril na nasa kamay ko at itinutok sa akin. Is that a gun?
Lintik yan. Kanina hindi ka natakot sa kutsilyo na nasa leeg mo. Pero ngayon, sa baril na hindi naman nakatutok sa'yo, takot na takot ka? Ibaba mo yan. Kung ako sa'yo, hindi mo itutuloy ang plano mo. Gusto mong matapos ang problemang to na hindi ka nasasaktan? Ibaba mo ang baril at ibigay mo sa akin. Kakalimutan kong ginawa mo to at pakakawalan kita. Hindi nakinig ang lalaki. Ikinasa niya ang baril kaya napaatras ako. Napatingin ako sa babae na halatang takot na. May dugo na sa kanyang leeg at parang hindi niya ito alam. Ipikit mo ang mata mo, miss. Ipuputok na sana ng lalaki ang baril ng kuhain ko sa kamay niya ito at itinapat sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya at tatakbo na sana siya ng barilin ko ang kanang braso niya. Napaupo ito sa damuhan habang hinahawakan ng braso niyang sumisirit na ang dugo. Ano nangyari? Huwag ka na lumabas, miss. Huwag mo siyang patayin. Bingi ka ba? Ang sabi ko, huwag mong patayin. Umalis ka na. Magpasalamat kang hindi pa itong huling buhay mo sa mundo. Pero kapag magpakita ka pa ulit, makikita mo na si San Pedro. Nanginginig na umalis ang lalaki, hawak-hawak ang braso niyang dumudugo. Halos maihipa ito dahil sa sobrang takot. Tumingin ako sa babaeng nag-aalalang nakatingin sa lalaking tumatakbo. Lumapit ako sa kanya at tinignan ang sugat niya sa leeg. Ayos ka lang, miss. Hi, do I look okay? Nakakainis? You're welcome, ha. May sugat ka sa leeg mo. May sugat ako? What? Ah! Kumalma ka, miss. Hindi masyadong malalim. Miss? Biglang nahimatay ang babae. Hindi ko alam kung saan ko siya dadalhin kaya minabuti ko na lang munang pahintuin ang pagdaloy ng dugo sa leeg niya. Hindi nagtagal naramdaman kong gumalaw siya at saktong tumama ang tingin niya sa akin. Ay! Anong ginawa mo? Sinamantala mo bang? Wala akong ginawa. Nilagyan ko lang ng panyo ang sugat mo. Anong nangyari? Umuwi ka na. Huwag ka nang maglilibot dito. Delikado dito mag-isa, lalo na't babae ka. Hindi mo na ako kailangan sermonan. Eh di wag. Nagsasayang lang ako ng oras dito. Sinabi ko bang sayangin mo sa akin? Di umalis ka. Tumalikod na lang ako at sumakay sa kotse ko. Naiiling kong tinignan na umandar na ang kotse niya at nauna sa akin. Napatingin ako sa cellphone ko. Napakaganda nga naman ang araw ko. Dito ang address ng bahay. Hindi naman pala malayo dito. Nagmaneho ulit ako papunta sa address na itinext sa akin. Pagkarating ko roon, agad akong sinalubong ng isang malaking bahay. Halos isigaw nito kung gaano kayaman ang nakatira roon. Gintong muebles, mamahaling sasakyan, bawat sulok ay kumikinang sa luho. Pagkapakilala ko, agad akong pinapasok ng gwardyang nakaabang sa labas. Paakyat pa lang ako sa hagdan papunta sa pintuan, nakakarinig na ako ng mga sigawan. Ano ba? Hindi mo ba ako narinig? Final na ang decision ko, Dad. Aalis ako. Sa lahat ng pwedeng puntahan mo, bakit doon? Hindi mo ako mapipigilan. You're such a brat. Anong akala mo? Ikakaganda ng reputasyon mo ang ginagawa mo. Wala akong pake sa pesteng reputasyon na yan. Buong buhay ako nagtrabaho para maging maayos ang buhay mo. Para mabili ko ang lahat ng gusto mo. Tapos ito ang ipapakita mo sa akin? How disrespectful! Wala ka namang ibang iniisip kundi ang pangalan mo, di ba? At ako ang nakakasira nun.
bakit hindi mo na lang ako pabayaan sa gusto ko? Aalis na ako sa bahay na ito. At hindi na ako magiging pabigat. Fine. Gawin mo kung anong gusto mo. Diyan ka naman magaling, di ba? Ang tumakbo. Tumatakbo ako dahil pagod na ako, Dad. Ayoko na sa toxic na bahay na to. Ayoko na makita ka because every time I look at you, nakikita ko mukha ni Mommy. Hindi ko kasalanan kung bakit umalis ang mami mo. Mas pinili niya ang lalaking yun. Alam ko iniwan niya ako dahil sa pesteng lalaking yun. Luna, sinubukan ko. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo, Dad. Aalis na ako. Luna! Narinig ko ang yapak ng anak ni Mr. Roland papunta sa taas. Kakatok pa lang sana ako nang saktong bumukas ang pintuan. Bumungad sa akin ang isang matandang babae na nagulat nang makita ko. Magandang umaga. Sino po sila? Magandang umaga po. Ako si Elias. Pinatawag ako dito ni Mr. Roland. Si Sir Roland. Ay, nandito po siya sa loob. Halika kayo. Pasok kayo. Maraming salamat po. Pagpasok ko sa loob, may mga nagkakalat na mga basag na vase. Medyo magulo din sa loob kaya kunot noo kong pinagmasdan ang paligid. Pasensya ka na, iho. Nag-away na naman kasi ang mag-ama. Mukhang napakaseryoso ng pinag-aawayan nila. Nako, oo, iho. Gusto kasing umalis ni Miss Luna. Hindi siya mapakawalan ni Sir Roland dahil alam niyang ang pupuntahan ni Luna ay hindi din masisiguradong ligtas. Hindi ligtas? Bakit? Kasi, pupunta siya sa abandonadong bahay ng lolo niya. Base sa mga naririnig kong usap-usapan, ay may sumpa sa bahay na yon. Sumpa? Mawalang galang ho. Anong klaseng sumpa? Hindi ko alam kung totoo, iho, pero ang sabi, namamatay ang sino mang manirahan doon. Hindi bastang pagkamatay lang, brutal na pagpatay. May nagkwento nga sa akin nakita daw talaga niyang may isang pamilyang tumira doon at kinabukasan, lahat sila'y nakalambitin na sa harap ng bahay. Ang iba ay pugot ang ulo at ang iba naman ay bulwak ang mga lamang loob. Ay Diyos ko, mahabaging Panginoon, ay sana hindi yun totoo. At simula nun, hindi na sila nanirahan malapit sa bahay na yon, kaya naging abandonado na ang lugar. Anong klaseng alamat yung usap-usapan, Nay? Hindi ka naniniwala, ano? Pati din ako, hindi ako makapaniwalang ganoon nga ang nangyayari. Ay, kung sakaling pupunta siya doon, sasama ako sa kanya. Kahit na masungit ang batang yon, alam kong kailangan niya ako. Pero kung alam niyang gano'n ang sitwasyon, bakit pa rin siya magpapatuloy? Dahil malapit sa kanyang lolo. Doon din siya lumaki nung bata pa lang siya, kaya hindi din siya maniniwalang may sumpa ang bahay. Teka, nandito na pala tayo, iho. Ito ang office ni Sir Roland. Kumatok ka na lang at pumasok. Maraming salamat, Nay. Walang anuman, pupuntahan ko lang si Miss Luna. Sir Roland, ako po si Elias, ang hinire ninyong sundalo. Elias, nandito ka na pala. Halika, pumasok ka. Pagkapasok ko, nakita ko siyang nakaupo sa malaking upuan habang nagyuyosi. May alak din sa maliit na lamesang nasa tabi niya. Sumaludo ako sa kanya. Magandang umaga, iho. Hindi mo na kailangan gawin yan. Umupo ka. Magandang umaga, sir. Nagyoyosi ka ba? Hindi po, maraming salamat. Dediretsahin na kita. Pinapunta kita dito dahil gusto kong maging bodyguard ka ng anak kong si Luna. Pupunta siya sa abandonadong bahay ng ama ko. Gusto kong siguraduhin mong maayos ang kalagayan niya doon. Mawalang galang po. Pero dahil ba sa kwentong may sumpa ang bahay na yon? Oo. Hindi nakikinig sa akin ng anak ko at maliban doon wala na ibang nakatira malapit sa bahay. Ayokong malagay sa peligro ang buhay ng anak ko.
Kaya kitang bayaran ng kahit magkanong amount na gusto mo. Kahit magkano? Oo. Hindi ba't nasa ospital ang ina mo? Ako nang bahala sa panggamot niya. Siguraduhin mo lang na ligtas ang anak ko. Sige po sir, pumapayag po ako. Maraming salamat, iho. Bantayan mo lang siya hanggang mapagdesisyonan niyang umuwi na siya pabalik dito. Tumango ako at kinamayan niya ako. Nakita ko sa mga mata niya ang pagkapawi ng pangamba. Tinapik niya ako sa balikat. Mukhang aalis na ang anak ko. Habulin mo siya. Opo sir, huwag kayong mag-alala. Hindi ko pababayaan ang anak ninyo. Nasa kamay mo ang kaligtasan niya, Elias. May tiwala ako sa'yo. Makakaasa po kayo. Maraming salamat. Tumakbo ako papunta sa kotse at agad na pinaandar ito. Medyo nakalayo na ang kotse ni Miss Luna kaya nagmamadali kong hinabol yun. Hindi nagtagal na habol ko na ang kotse. Mataman ko siyang sinundan. Napatingin ako sa langit. Maggagabi na kaya napahilot ako sa sentido ko. Malayo pa ba ang pupuntahan niya? Parang papasok na ng gubat tong pinupuntahan niya. Ano yun? Huminto ang kotse ni Luna kaya huminto din ako. Dala ang baril at flashlight pumunta ako sa kotse niya. Ano yun? Miss Luna, bumalik na tayo. Mukhang hindi na tayo ligtas rito. Shh! Huwag ka maingay, Nay. Huminto din ang kotseng kanina pa nakasunod sa atin. May sumusunod sa atin? Miss Luna, ayos lang ba kayo? Huwag ka kayang magpanik. Isa ako sundalo. Pinasunod ako sa ni Sir Roland. Ni Daddy? Sundalo? Wait, ikaw? Teka, ikaw ang babaeng niligtas ko kanina? Ikaw ang aroganteng sundalo. Ang liit nga naman ng mundo. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Iwanan mo kami. Pero Iha, hindi ba sinabi mong wala ng gasolina ang kotse mo? At may nakita tayo kaninang aninong tumatakbo. Peste naman. Nangako ako sa ama mong hindi kita pababayaan. Sumakay kayo sa kotse ko. Sabay-sabay tayong pupunta sa bahay na sinasabi mo. Ayoko nga. May tao ba dito? Ano yun? May sumusunod ba ulit sa ating kidnapper? Huwag kang sumigaw. Hindi ako nakakapag-concentrate. Bakit ikaw naman ngayon ang sumisigaw? Talagang sinusubukan mong pasensya ko. Iha, Luna, sumunod na tayo sa kanya. Wala na rin tayo mahihinga ng tulong maliban sa kanya. Delikado lalo na't gabi na. Oo na. Pero bukas uuwi ka na, mister. Hindi ka namin kailangan. Nakita kong tinignan niya ako ng masama bago pumunta sa kotse ko. Papasok na sana siya nang napahinto siya at tumingin sa may paanan niya. Kunot-noo ko siyang nilapitan. Natamaan ang mukha niya ng flashlight ko kaya nakita kong nanginginig siya sa takot. Tignan mo nga kung naapakan ko. Akala ko hindi mo ako kailangan. Isa, ilawan mo nga. Ano ba kasing naapaka... Ay! Patay na kambing! Ay! Miss Luna, kumalma ka. Miss Luna, tumingin ka sa akin. Kumalma ka lang. Maraming dugo. Napunta sa sapatos kong dugo. Patay na yan. Baka kinain ng mabangis na hayop. Huwag kang matakot. Bulwak ang tiyan niya. Parang hindi pa lang siya matagal na kinain. Alam ko, kaya kailangan na nating umalis. Pero kumalma ka at dahan-dahan pumasok sa kotse ko. Ha? Kumapit ka sa akin, Iha.
Nanginginig na tumango si Luna sa kakinuhang kamay ng matanda. Inalalayan ko siyang pumasok. Nang makapasok na siya, tiningnan ko ulit ang kambing. Sariwa pa ang dugo. Mukhang hindi pa lang ito matagal na kinain. Tumingin ako sa paligid. Mamang sundalo, halika na. Pumasok na ako sa kotse nang wala akong nakitang tao sa paligid. Habang nagmamaneho ako, napansin ko ang pagkatulala ni Luna. Ako si Elias, hindi mamang sundalo. E di, Elias, Ikaw po, Nay. Ako si Pamela. 10 years na niya akong katulong. nanay, hindi katulong. Luna, saan tayo pupunta? Matagal pa ba? Hindi na, malapit na. Yun oh, yung malaking bahay na yan. Napakalaking bahay. Kakaibang aura. Parang nakakapangilabot. Isang sundalo, natatakot. Natural lang matakot. Anong akala mo sa amin? Porkit sundalo, walang emosyon. May sinabi ba akong ganon? Pinaintindi ko lang sa iyo ang sinabi mo. Hindi ako grade 1 para turuan mo. Kumalma ka, Elias. Kaya mo to. May ipapatulong ka ba? Kaya ko sarili ko, hindi kita kailangan. Pasensya ka na, iho, ha? Simula nang sumama sa ibang lalaki ang nanay niya, ay naging galit na siya sa lahat ng mga lalaki. Wala pong problema. Alam ko namang ang responsibilidad ko lang ay mapanatili siyang ligtas. Hindi naman ang makuha ang loob niya. Ngumiti sa akin si Nanay Pamela sa kasumunod kay Luna. Papasok na sana ako nang may maramdaman akong matang nakatingin sa amin. Mabilis akong lumingon at may nakita akong aninong tumatakbo papalayo. Napakabilis ng pagtakbo. Tigre ba yun? Pagkapasok ko sa bahay, bumungad sa akin ang maalikabok na paligid. Nakita kong nasa may safety switch si Luna. Sinusubukang buksan ng kuryente. Nagmamadali akong lumapit sa kanya. Ako na. Baka makuryente ka. Ano ginagawa mo dito? Inutusan ba kitang tulungan mo ko? Hindi mo ako katulong. Pero inutusan akong panatilihing ligtas ka. Ako na dyan. Hindi pa sana siya susunod sa sinabi ko nang buhatin ko siya papalayo sa safety switch. Ano ginagawa mo? Bitiwan mo ko! Makulit ka kasi. Pagkatapos ko siyang ilapag, binuksan ko na ang safety switch. Umilaw ang buong paligid. Lumingon ako kay Luna pero hindi ko na siya nakitang nakatayo doon. Napatingin ako sa pintuan. Sinarado ko yun pagpasok ko ah. Nanay Pamela, patulong po ako dito. Sinong pumasok? Nasa loob naman yung dalawa. O binuksan lang ng hang. Ano ginagawa mo dyan? Ikaw ba ang nagbukas ng pintuan? Hindi pa ako lumalapit sa pintuan na yan simula nang pumasok ako, no? Kung may nararamdaman kang kakaiba, tawagin mo lang ako. Inuulit ko, hindi kita kakailanganin. Iniwan niya ulit ako. Napabuntong hininga na lang ako saka ako umupo sa sofa. Narinig kong may papalapit na yapak kaya lumingon ako. Eto, iho, may kumot. Ayaw mo bang isa sa mga kwarto dito ka matulog? Hindi na po. Mas madali ako makakarespondi sa inyo kung nandito ako. Matulog na po kayo. Mukhang pagod na din kayo. Sige, iho. Maraming salamat. Sana hindi ka sumuko kay Miss Luna. Mabait na bata naman yun. Huwag po kayong mag-alala, Nay. Hindi ko siya pababayaan. Ibinigay niya sa akin ang kumot at pumunta na sa kwarto ni Luna.
Pagkapasok niya, humiga na ako at napatitig sa kisame. Maraming alikabok. Halatang inabandona na itong bahay. May napapansin pa akong itim-itim sa mga dingding. Hindi nagtagal, dinalaw na ako ng antok. Naalimpungatan ako nang may narinig akong parang bumubukas ang gate sa labas. Nahihilo akong tumayo sa katinignan kung anong meron sa labas. Dumungaw ako sa bintana. Kinusot ko ang mata ko. Wala akong nakitang kahit ano. Ano yun? Parang may kinakain na hayop. Hindi ko makita kung ano ang nasa harapan mula sa bintana kaya wala akong choice kundi tingnan mula sa likod kung anong meron. Dahan-daan kong binuksan ng pintuan. Bumungad sa akin ang malamig na hangin pero hindi yun ang kumuha ng atensyon ko. Isang hugis ng tao ang nakita ko. Puno ito ng dugo habang kinakain ang patay na hayop. Ang balat nito ay parang naaagnas na. Nanlaki ang mata ko at agad na hinanap ang baril ko. Nasaan na yung baril ko? Nasa sofa. Teka, nasaan na yung nilalang na yun? Anong klaseng nilalang ang nakita ko? Isa ba yung aswang? Mamatay kayong lahat. Sino yun? Lumabas ka! Hindi pa ito ang tamang oras. Huwag kang magmadali. Mas matagal, mas masaya. Napahawak ako sa paa ko nang may maramdaman akong matulis na bagay na tumusok doon. Napaluhod ako sa sakit at nakita kong may maliit na kahoy na nakatusok sa paa ko. Sumirit ang dugo doon. Asan ka? Patikim ko pa lang yan. Ito naman ang sunod. Bago pa man ako makagalaw, may mabilis na nilalang na lumapit sa akin dala ang malaking kahoy. Sa sobrang bilis na pangyayari, naramdaman ko na lang na may matigas na bagay na tumama sa likod ng ulo ko kaya nahilo ako. Bumagsak ang katawan ko. Nanlalabo ang mata kong tumingin sa nilalang na nasa harapan ko. Aswang! Simula pa lang ng kalbaryo ninyo. Nagsisimula pa lang ako. Luna! Luna! Anong nangyari? Bakit ka nasa harapan ng pintuan natutulog? Aray! Oh, ano nangyari sa paa mo? Nag-aalala akong tumingin sa paligid. Umaga na. Sinuri ko ang bahay. Wala na ang aswang. Pinilit kong tumayo habang hawak-hawak ang ulo ko. Napakalikot mo naman matulog. Nasugatan ka pa? May aswang dito, Luna. Kailangan nating umalis. Anong aswang? Nanaginip ka ba kagabi habang nag-i-sleepwalking ka? Hindi! Totoo! Etong mga sugat ko dahil sa aswang. Anong akala mo matatakot mo ako sa mga sinasabi mo? Bahay to ng lolo ko at alam kong safe ako dito. At anong aswang? Hello? Wala na yun ngayon? Makinig ka! Nakita mismo ng dalawang mata ko ang aswang. Kailangan na nating umalis dito. Ikaw ang umalis. Duwag ka naman pala eh. Naturingan ka pang sundalo. Anong pinag-aawayan ninyo? Iho! Elias! Ano nangyari? May sugat ka sa ulo! Nabagok yata ang ulo niyan eh. Dahil sa likot ng pagkakatulog. Nakita kong nasa pintuan na yan kanina, no? Sinabi ko nga... Blah blah, nakakairita ka. Nay, may pagkain na ba? Oo, Iha, kumain ka na. Halika Iho, gagamutin natin yung sugat mo. Gusto ko mawala ang stress ko kaya pumunta ako dito eh. Pero dahil sa sundalong yan, nasira ang plano ko. Huwag mong pansinin ang sinasabi ni Luna. Halika na, umupo ka. Ayos lang po, Nay. Dumudugo pa ang ulo mo.
Hayaan mo na ako. Ano ba kasi ang nangyari? Alam kong hindi ka agad maniniwala, Nay. Pero may aswang akong nakita kagabi. Aswang? Opo. Yun yata ang aswang na sinasabi ninyong pumatay noon sa mga taong naninirahan dito. Kailangan na nating umalis dito kung ganon. Opo, Nay. Delikado dito. Pero mukhang mahihirapan tayong kumbinsihin si Luna. Ako ang bahala sa kanya. Sinasabi ko na nga bang hindi ligtas dito. Huwag kayong mag-alala, Nay. Walang mangyayaring masama. Pareho kaming nagulat dahil sa pagsigaw ni Luna. Nagmamadali kaming pumunta sa kusina at nakita siya doong nakaupo habang nakatingin sa ilalim ng lababo. May patay na hayop dito! Patay na hayop? Nasaan? Ang hayop na yan ang kinain ng aswang kagabi. Anong kinakain ng aswang? Ginawa mo to, no? Para may rason ka para umalis ako dito? Bakit hindi na lang ikaw ang umalis? Duwag ka naman eh! Luna! Hindi yan magagawa ni Elias. At naniniwala ka sa kanya, Nay? Sa akin? Anong akala mong mangyayari sa akin kung uuwi ako doon? Alam mo kung gaano ko kinamumuhian na bumalik doon. Dito lang ako nakakaramdam ng peace of mind. Pero Iha, hindi ligtas dito. Ligtas dito, Nay. Si Lolo ang nagtayo nito. Nanirahan ako dito kaya alam kong ligtas dito. Kung totoong ligtas dito, anong ginagawa ng patay na hayop na yan dito? Sinabi ko na lang si Elias na may gawa nito eh. Gusto niya matapos na ang trabaho niya sa akin. Pwes, ngayon pa lang tinatapos ko na. Umuwi ka na! Alam mo, babae, namumuro ka na. Hindi porket mayaman ka, lahat ng sasabihin at iuutos mo, gagawin ng tao. Mayaman nga ako. Pobre ka, kayang-kaya kitang apak-apakan. Luna, hindi na tama ang mga sinasabi mo. Hindi ako uuwi. Kung uuwi ako, itatali ko ang sarili ko. Ako mismo kukuha ng sarili kong buhay. Luna, huwag mong sabihin yan. Ikaw ang pumili. Nay, babalik ako doon na malamig ang katawan at wala ng buhay o mananatili tayo dito. Iha! Hindi na niya hinintay ang sasabihin ni Nanay Pamela. Umalis na siya at pumunta sa kwarto niya. Napaupo si Nanay Pamela habang umiiyak. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Alam kong may choice akong iwanan sila dito pero pinanata kong habang nasa serbisyo ako, gagawin ko ang lahat para iligtas ang mga sibilyan. Luna, hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa'yo. Nay, huwag ka mag-alala. Walang masamang mangyayari sa inyo. Nandito ako. Hindi ka aalis? Hindi ako aalis hanggat hindi ko kayo kasama. Puntahan mo si Luna. Ako na ang bahala dito. Maraming salamat, Iho. Tumayo siya at naluluhang niyakap ako. Niyakap ko siya pabalik. Biglang naalala ko ang ina ko. Alam kong magiging masaya din siya kung alam niyang hindi na ako ang batang tinatakbuhan ang problema tulad noon. Hindi ko kayo iiwan, Nay. Hanggat hindi pa ready si Luna umalis dito, sisiguruhin kong magiging maayos ang kalagayan niyo. Maraming salamat, Iho. Gabayan ka ng Panginoon. Ngumiti ako at pumunta na siya sa kwarto ni Luna. Tinignan ko ang patay na hayop. Bulwak ang tiyan nito na parang kinain talaga ng isang aswang. Kung napunta dito ang kinakain niya, ibig sabihin nakapasok na ang aswang. At iniwan niya ito dito dahil gusto niyang magbigay ng babala. Kung akala mo natatakot ako sa iyo, nagkakamali ka. Inilagay ko sa malaking plastik ang hayop at itinapon sa likod ng bahay.
Pagkahagis ko ng plastik, halos madulas ako nang may makita akong bungo ng tao. May namatay nga ditong mga tao. Ito na ang sumusunod. Nandito ang aswang! Luna! Nanay Pamela! Isarado ninyo ang lahat ng pinto! Ano naman bang sinisigaw mo? Isarado mo ang pinto at bintana! Nasa labas ang aswang! Nananakot ka na naman ba? Isarado mo na! Halatang nagulat siya sa pagsigaw ko kaya napagalaw siya. Sinarado niya ang bintana at ako din. Tumulong na din sa amin si Nanay Pamela. Ano? Anong nangyari? May na humawak sa kamay ko. Puno ng dugo. Ayos ka lang, Iha. Halika, lumayo ka dyan sa bintana. Anong klaseng nilalang yun? Naniniwala ka na ba sa akin? Aswang? Pero walang aswang dito. Makinig ka. Nasa bingi tayo ng kamatayan. Kung gusto mong mabuhay, sumunod ka sa sasabihin ko. Lahat ng pwede mong isaradong pintuan at bintana, isarado mo! Oo. Sinarado niya ang mga bintana nang matapos pumunta siya sa kanyang kwarto at doon nagkulong. Lumapit sa akin si Nanay Pamela. Anong nangyari? Nasa bahay natin ang aswang? Nasa labas. Kaya ako inutos isarado ang mga pintuan at bintana. Mukhang nagulat si Luna sa nakita niya kanina. Hindi ka pa din kasi naniniwala eh. Huwag ka mag-alala, kakausapin ko siya. Iho, sana hindi ka magsawa sa amin. Alam kong masungit at pasaway si Luna pero lumaki lang talaga siyang kulang sa atensyon galing sa mga magulang niya. Dito, sa bahay na ito, ay mas nakakaramdam siya ng saya. Opo, Nay. Alam mo, bilib din ako sa'yo. Nakakaya ninyong pakisamahan ng babaeng yun. Tulad nga ng sinabi ko, mabait si Luna. Ako ang nagsilbing ina niya simula nang dumating ako at nakita kong malambot na puso ni Luna. Hindi rin kita masisisi, Iho, kung may lihim kang inis sa kanya. Pero kakausapin ko siya, huwag ka mag-alala. At sana, ipangako mo kahit anong mangyari. Iligtas mo si Luna sa kapahamakan. Tumango ako at pumunta sa sala para kuhain ang baril ko. Nakita kong pumasok ulit si Nanay Pamela sa kwarto ni Luna. Umupo ako sa sofa at pinakiramdaman ng paligid. Hindi ko alam kung bakit kahit umaga nagpapakita ang aswang. Mukhang hindi na sila tinatabla ng araw. O dahil hindi masyadong tinatamaan ng araw ang lugar na to dahil sa matataas na puno. Kung ano man ang rason, isa lang ang sisiguraduhin ko. Mauuna siyang mawawala sa mundong to bago sa akin. Ano yun? Luna! Nanay Pamela! Nagmamadali akong pumunta sa kwarto ni Luna. Bubuksan ko na sana yun pero nakalak. Kumatok ako pero wala akong narinig na sagot. Luna! Luna! Buksan mo pinto! Anong nangyayari, Luna? Luna! Nanay Pamela! Luna! Nakita kong nakahandusay na sa sahig si Luna. Walang malay. Wala sa loob si Nanay Pamela. Lumapit ako sa kanya at binuhat siya habang ginigising. Luna! Anong nangyari? Teka, dugo! Pinalo siya sa ulo! Natataranta kong kumuha ng panyo at pinigilan ang pagdaloy ng dugo. Hindi ko alam kung ano ang uunahin ko. Wala sa paligid si Nanay Pamela at kinakabahan ako. Ayokong isipin pero malaki ang posibilidad na ang may gawa nito ay ang aswang. Nanay, Pamela. Luna! Anong nangyari? Nasaan si Nanay Pamela? Si nanay, kinuha ng aswang. Ano? Kinakausap ako ni nanay nang may makita siyang tao sa may bintana.
Hindi ko alam na bukas ang bintana. Nakapasok ang aswang. Si nanay. Ang nanay ko. Shh! Hahanapin natin siya. Kailangan nating gamutin ang sugat mo. Wala akong paki sa sugat ko. Kailangan ko makita si nanay. Luna! Tumakbo siya papalabas ng bahay. Natataranta kong kinuha ang baril at sinundan siya. Nahihilo pa siyang tumatakbo kaya mas binilisan ko ang takbo ko para maabutan siya. Mula sa malayo nakita namin si Nanay Pamela na naliligo ng sariling dugo. Walang malay. Nanay! Nanay! Luna! Wag! Masyadong delikado! Hawak siya ng aswang! Wala akong pake! Ililigtas ko si nanay. Kailangan niya ako. Hindi! Hindi kita papayagan! Hindi! Tama na! Nakita namin na may tumutusok na matulis na kuko sa leeg ni Nanay Pamela. Napaluhod si Luna dahil sa sobrang panghihina. Sumirit ang dugo ni Nanay Pamela. Wala na akong sinayang na oras. Itinutok ko ang baril sa aswang. Nang pinaputok ko na ito, nagulat ako nang mapansing walang bala ang baril. Hindi ako bobo. Tignan ninyo kung paano ko patayin ang matanda ito. Wag! Please, wag! Alam mo, mas natutuwa kung nakikita kang miserable. Tama. Maging miserable ka. Sisihin mo ang sarili mo dahil sa pagkamatay ng nanay mo. Hindi! Nanay, please, iligtas mo siya. I'm sorry, Luna. Pero kailangan kong gawin to. Ano ginagawa mo? Bakit mo ako hinihila papasok ng bahay? Elias, bitiwan mo nga ako! Tulungan natin si nanay! Wala tayong laban. Kailangan kitang iligtas. Kailangan ka rin ni nanay! I'm sorry. Pero ito lang ang magagawa ko ngayon. Mabigat ang dibdib kong hinila papasok si Luna. Naramdaman ko ang pagsuntok niya pero hindi ko yun ininda. Pinili kong hinila siya papasok hanggang maisarado ko ang pintuan. Bigla kong naalala ang bulong ni Nanay Pamela. Sinabi ng iligtas ko, si Luna. Napakawalang hiya mo! Duwag! Duwag! Mamamatay tayong dalawa doon kung hinarap natin ang aswang. Mamamatay tayong lumalaban! Naturingan kang sundalo pero duwag ka! Wala kang alam. Alam ko na ang lahat! Duwag ka! Walang silbi! Tumahimik ka. Buhay ka pa naman, di ba? Niligtas kita. So ano gusto mo? Magpasalamat pa ako sa'yo? Ang kapal naman ng mukha mo! Luna, hindi ganun. Pinatay mong nag-iisa kong kaagapay sa buhay. Sana, ikaw na lang ang namatay. Luna! Luna! Pumasok siya sa kwarto at nilak yun. Narinig kong binabasag niya ang mga vase sa loob habang umiiyak ng malakas. Napatingin ako sa kamay kong nanginginig. Bigla kong naalala ang nangyari noon. Tumulo ang luha ko. Napasabunot ako sa buhok ko habang sinasabayan ng galit ni Luna. Nanay Pamela! Umabot ng ilang oras ang pagmumukmuk ni Luna. Nang huminto na siya, pumasok ako sa kwarto at nakita ko siyang nakahiga. Walang malay. Sinigurado ko munang maayos na nakasarado ang mga bintana. Tinali ko din ito kung sakali man. Nanay... Sorry, Luna. Tama ka, naging duwag ako. Pero pinapangako kong iaalay ko ang buhay ko para lang iligtas ka. Umupo ako sa tabi ng higaan niya at nakatulog din. Nagising ako nang maramdaman kong may gumagalaw.
Luna, anong ginagawa mo? Ibaba mo ang kutsilyo! Ikaw dapat na mamatay, hindi si nanay! Luna! Napahiyaw ako sa sakit ng tumama ang kutsilyo sa braso ko. Nanlaki ang mata niya nang makita niyang dumaloy ang dugo sa braso ko para siyang natauhan. Ang galit sa mga mata niya ay napalitan ng pag-aalala. Sorry. Hindi ko sinasadya. Hindi. Alam kong nagawa mo to dahil sa galit mo sa akin. Naiintindihan ko. Elias, si nanay, hindi ko alam kung paano ako mabubuhay nang wala siya. Tama ka. Naging duwag ako. Kinuha ko ang nakaturok na kutsilyo sa balikat ko. Napapikit ako dahil sa sobrang sakit. Tumingin ako sa kanya. Nakita ko ang maamo niyang ekspresyon. Mapait akong napangiti. Doon ko napagtanto na tama ang sinabi ni Nanay Pamela. May malambot na personality, si Luna. May nangyari noon. Isang insidente na hindi ko malilimutan. May batang dapat kong iligtas. Pero tulad ng sitwasyon kanina, ang magulang ng bata ay nasa bingit din ng kamatayan. Sinubukan kong iligtas silang dalawa. Pero ang nangyari, pareho silang namatay. At pati na din ang buhay ko. Muntik nang mawala. Kaya ako lang ang iniligtas mo kanina. Tama, dahil ayokong mangyari ulit yun. Pero alam kong hindi yun sapat na rason. Hindi, kasalanan ko. I was in denial kasi hindi ko tanggap na dahil sa akin namatay si Nanay Pamela. Luna, wag mo yan sabihin. Hindi, Elias. Ako may kasalanan. Kung hindi ako nagpabilit na pumunta dito, hindi ito mangyayari. Wala akong nagawang tama. Makinig ka sa akin. Marami kang napagdaanan. Hindi mo dapat sisihin ang sarili mo. Alam mo bang kaya mahalaga sa akin si Nanay Pamela? Dahil siyang nagparamdam sa akin kung paano maging isang anak. Siya ang pumahid sa mga luha ko. Siya ang nagbabantay sa akin kapag nagkakasakit ako. Kaya hindi ko matatanggap na hindi ko siya nailigtas. Patawarin mo ko, Luna. Hindi ako naging matapang. Hindi ko alam kung ayos lang o tinatanggap ko na ang lahat. Masyado mabilis ang pangyayari. Teka, ang sugat mo, kailangan niyang gamutin. Ayos lang ako. Wala to. Nadala ka lang ng emosyon mo kanina. Hindi, kailangan nating gamutin niyang sugat. Tumayo siya at lumabas sa kwarto. Sumunod naman ako kaagad sa kanya. Habang sinusuri ko ang paligid, may nararamdaman akong kakaiba kaya mas naging alerto ako. Dito ka lang sa tabi ko. Hindi ako nakakasiguro na wala na dito ang aswang. Huwag ka mag-alala. Lahat ng bintana at pintuan natin ay sarado. Ah! Nanay Pamela! Nagulat kaming dalawa nang bumungad sa aming harapan si Nanay Pamela na bulwak ang lamang loob habang nakatali ang leeg niya sa kisame. Napaluhod si Luna habang umiiyak habang ako naman ay pinagmamasdan ang karumaldumal na hinantungan ni Nanay. Hinawakan ko sa balikat si Luna. Si Nanay! Walang iyong aswang! Lumabas ka! Hindi ka na nakontento! Bakit mo ito ginawa kay Nanay? Napunta sa loob si Nanay Pamela. Ibig sabihin, nasa loob ang aswang. Kailangan ko ng sandata. Napatingin ako sa kutsilyong nasa bulsa ko. Ang kutsilyong ginamit ni Luna kanina sa akin.
Papatayin kita! Hahanapin kita at gagawin ko kung anong ginawa mo sa nanay ko! Luna, kailangan nating maging alerto. Nandito sa loob ang aswang. Mukhang alam na niya lahat ng pwede nating pasukan sa bahay. Hindi ako natatakot sa kanya! Lumabas ka! Nakakatuwa talagang makita kang nagkaganyan. Luna, Tumingala kami at nakita namin sa may sulok ang aswang. Pula ang mga mata nito at ang naaagnas nitong katawan ay naliligo ng dugo. May hawak pa itong lamang loob at ipinakita pa niyang kinakain na yun sa harapan namin. matagal na akong hindi nakakain ulit ng tao. Hindi pa rin kumukupa sa sarap kahit matanda na. Lumabas ka dyan! Akala mo natatakot ako sa'yo! Hindi mo kailangan matakot sa akin. Kamatayan ang dapat mong katakutan. Dahil sa susunod na mga oras, ikaw naman ang sisigaw dahil sa sakit. At sisiguraduhin kong hindi mo makakalimutan ang sakit kahit mamatay ka pa. Huwag kang lalapit doon, Luna! Itiwan mo ako! Ano ba? Hindi ito ang tamang oras! Alam mo ang kaya niyang gawin. Kailangan nating maging handa! At ikaw makisig na sundalo. Sigurado ka bang matatalo ninyo ako dahil handa kayo? Tumingala ulit ako kung nasaan ang aswang at nagulat ako nang wala na ito doon. Nakaramdam ako ng labis na kaba habang hinahanap ang aswang. Elias! Sa likod mo! Nagulat ako sa naging pagsigaw ni Luna. Hindi ako agad nakagalaw kaya hinawi niya ako sanhi para ang matulis na bakal ay tumama sa paa niya imbis na sa akin. Luna! Puno ng galit kong hinarap ang aswang. Halatang hindi niya inaasahan ang galaw ni Luna kaya kinuha ko ang pagkakataong yon para saksakin ang ulo niya gamit ang kutsilyo. Sumirit ang itim na dugo ng aswang. Nanlilisik ang mata niyang tumingin sa akin. Akala ko kakalabanin niya ako pero kinuha lang niya ang kutsilyo sa ulo niya at tumalon palabas ng bahay. Luna! Bakit mo ginawa yun? Aray! You're welcome, ha? Paano matatanggal ang bakal na to? Kailangan kunin ang bakal sa paa mo, Luna. Kuhain? Hindi ako handa. Masyadong masakit para kunin ang bakal. Wala nang ibang paraan. Mai-infeksyon ka kung hindi natin tatanggalin ang bakal. Hindi ko kaya. Eto ang balikat ko. Kagatin mo ko kung masyado nang masakit. Wala na ba talagang ibang paraan? Makinig ka, Luna. Matapang kang babae. Wala lang ito sa'yo. Alam kong makakaya mo to. Hindi ako sundalong tulad mo. Teka, masakit. Humawa ka sa balikat ko. Aray! Tumalsik ang dugo mula sa paa ni Luna pagkakuha ko ng bakal. Muntik na siyang mahimatay dahil sa sakit. Agad akong kumuha ng malinis na panyo at itinali sa sugat ni Luna para huminto ang pagdurugo. Nanay Pamela. Tumingala ulit siya at pinagmasdan ng halos hindi na makilalang mukha ni Nanay Pamela. Tumingin siya sa akin at naiiyak na itinuro si Nanay. Pwede mo ba siyang ibaba? Ayoko makita si nanay na ganyan. Oo naman. Umupo ka dito. At eto ang kutsilyo. Kung sakaling bumalik ang aswang. Subukan lang niya. Hindi na siya lalabas sa bahay na to ng buhay. Napabuntong hininga ako at tinanggal ang pagkakabitay ni Nanay Pamela. Inihiga ko siya sa sahig. Agad namang niyakap ni Luna
si Nanay Pamela. Nanay, hindi ko man lang nasabi sa'yo kung gaano ka kagaling magluto. Hindi ko man lang nasabi sa'yo kung gaano ako ka-thankful na ikaw nag-alaga sa akin. Patawarin mo ko kung ito ang kinahinatnan mo dahil mas pinili mong samahan ako. At maraming salamat, Nay, sa lahat. Gagawin ko ang lahat, Nay, para maabot ang hustisya ng pagkamatay mo. Gabi na, Luna. Kinakailangan na nating umalis dito. Ano? Aalis? Hindi ako papayag. Papatayin ko ang aswang na yon. Masyado siyang malakas, Luna. Kailangan natin ng tulong. Kinuha niya lahat ng bala ko sa baril. Pero si Nanay Pamela, Babalikan natin siya. Pangako. Babalikan ko ang bangkay ni Nanay Pamela. Nanay Pamela, kailangan naming umalis. Hintayin mo kami, ha? Sa huling pagkakataon, hinalikan niya si Nanay Pamela sa noo at inalalayan ko na siya palabas ng bahay. Pumunta agad kami sa kotse at pinaandar ko na yon nang maramdaman kong may kakaiba sa gulong ng kotse. Dumungaw ako sa bintana. Este! Bakit? Ano nangyari? Ang gulong ng kotse ko, flat. Parang may bumutas. Alam ko nga may gawa nun ay ang aswang na yon. Hindi lang siya basta aswang. Matalino siyang aswang. At alam lahat ng tungkol sa mga tao. Anong gagawin natin? Kailangan natin bumalik sa bahay mo. Maghahanap tayo ng gamit doon na pangotra sa aswang. Ano yun, Elias? Huwag kang gagalaw, Luna. Ako ang bahala sa'yo. Inilibot ko ang tingin sa buong paligid. May nakita akong maliit na pistola kaya nabuhayan ako. Nandito pala ang baril na ibinigay sa akin ng kaibigan ko. Elias, anong gagawin natin? Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Sinuri ko ang paligid at may nakita akong anino malapit sa kanang bahagi ng kotse. Pinwesto ko ang sarili ko at itinutok ang baril. Huli ka! Natamaan ko ang aswang. Kailangan na natin pumasok sa bahay. Alam kong hindi ka pa makakatakbo kaya bubuhatin na muna kita. Nagmamadali akong lumabas at binuhat si Luna. Buong lakas akong tumakbo papunta sa pintuan. Biglang may naramdaman akong paang sumusunod sa amin. Lumingon ako at nakita kong susunggaban na sana niya si Luna nang ipilutok ko ulit ang baril. Walang hiya kayo! Saktong isinarado ko ng pintuan bago pa man niya kami maabutan. Lumingon ako kay Luna na kinakabahan na din. Dala pa din ang kutsilong ibinigay ko kanina.
kahoy na tumusok sa kanang kamay ko. Umalis na ang aswang. Nagawa ko! Natamaan ko ang aswang! Nagawa mo nga. Ang kamay mo! Wala to. Alam mo na ngayon kung paano gumamit ng baril. Hindi pa yun sapat. Gusto kong paulanan siya ng bala. Kung marami tayong baril, magagawa natin. Pero teka, paano mo nalaman na ito ang matibay na kwarto? Dito ako nakatira sa bahay noong bata pa ako. Naalala kong sinabi sa akin noon ni Lolo na ang kwartong ito ay ginawang espesyal. Hindi ito basta-basta nasisira dahil marami daw siyang mahalagang bagay sa loob. Nasabi pa nga niya sa akin na fireproof itong kwarto. Anong mahalagang bagay ang tinutukoy niya para gumawa siya ng ganito katibay na kwarto? Hindi ko din alam. Basta bata pa ako noon. Alam mo ba, hindi pa din mawala sa isipan ko ang tanong na kanina ko pa gusto masagot. Anong tanong? Bakit sa bahay ninyo naninirahan ng aswang? May nakwento sa akin si Nanay Pamela. May mga nakatira pa malapit sa bahay ninyo noon. At nakita nilang ang lahat ng dumadalaw o naninirahan sa bahay ninyo ay namamatay. Dahil pala ito sa aswang. Pero bakit? Oo nga, hindi ako naniniwala noon na totoong mga kwentong tulad noon kasi wala namang naging kaaway ang lolo ko. O baka ito lang ang gustong bahay ng aswang? Kaya ayaw niyang may pumupunta dito? Hindi, napakababaw ng rason. Pero kung tama ang hinala ko, papaalisin niya lang tayo dito sa bahay niyo. Hindi niya tayo papatayin. Ang sinasabi mo ba may kinalaman ng lolo o pamilya ko rito? Hindi ako sigurado pero may posibilidad. Kahit ang tatay mo'y posibleng alam ang katotohanan kaya pinababantayan ka niya. Pero ano? Anong atraso ng lolo ko o ng pamilya ko sa aswang na yon? Baka nandito ang sagot. Hanapin natin. Sige, dito ako sa baba. Masakit ang paa ko kaya hindi ako makakagalaw ng maayos. Walang problema. Sabihan mo lang ako kung may nahanap ka. Tumango siya at nagsimula kaming maghanap. Halos kalahating oras na pero wala pa kaming nakikita. Puro papeles ng kumpanya lang ang nakikita namin. Hanggang sa may nakita akong kumikinang na mahabang box. May nakita ako, Luna. Talaga? Ano yun? Eto. Parang may sandatang nakalagay dito. Binuksan ko ang box at hindi nga ako nagkakamali. May nakita kaming mahabang espada. Halatang makaluma ito dahil sa ganda ng ukit sa hawakan nito pero mapapansin na napakatalas pa rin ng blade ng espada. Pwede natin itong gamitin panlaban sa aswang. Tama ka. Teka, ano to? Litrato ni Lolo. Pero may kasama siyang mag-asawa sa tabi niya. Itong lalaking katabi nila, pamilyar ang mukha niya. Talaga?
Nakita mo na siya? Parang hindi ko alam kung saan. Mukhang kaibigan ito ni Lolo. Pero sino sila? At nasaan na sila ngayon? Nandito na naman ang aswang. Anong gagawin natin? Wala tayong ibang pagpipilian kundi patayin ang aswang na yon. Ito ang gagamitin ko. At sa'yo ang baril. Sige, kailan tayo lalabas? Masyadong delikado kung ngayon. Hintayin nating tumigil at umalis ulit ang aswang. Luna, gaano mo kakilala ang lolo mo? Bakit mo natanong? Kilala ko ang lolo ko. Mabait, maalaga at hindi madamot. Kahit mayaman kami, marami siyang tinutulungan. At napakasimple niyang manamit. Hindi ko alam kung bakit. Pero base sa litrato, hindi siya nagpapakatotoo. May tinatago ang lolo mo. Talagang nalalaman mo yan dahil lang sa pagtingin sa litrato? Masyado ko nagmamagaling, Elias. Walang kinalaman dito ang lolo ko. Maaaring biktima nga lang siya dito eh. Napahinto ako. May posibilidad na tama si Luna. Magsasalita sana ako nang biglang may malakas na bagay na tumatama sa pintuan. Anong nangyayari? Parang hindi tayo tatantanan ng aswang na yan. Maghanda ka. Dito ka sa likod ko. Nanguna ako. Ramdam ko ang panginginig sa kalamnan ko pero hindi ko yun ininda. Inantay ko ang pagbukas ng pintuan. Mahigpit kong hinawakan ng espada. Sige, pumasok ka lang. Aswang ka. Uhaw ka na talaga, no? Bumungad sa amin ang aswang na may hawak na malaking kahoy. Nanlilisik ang mga mata niyang tumingin sa buong kwarto. Pumasok ulit ako sa kwartong ito sa loob ng maraming taon. Anong ibig ng sabihin? Imbis na sagutin siya, tumakbo ako papalapit sa aswang at iniangat ko ang espada. Nagulat ang aswang sa kanyang nakita at ginamit niyang panangga ang braso niya pero dahil sa tulis ng espada, nahati ang kanyang kamay. Aatake sana ulit ako nang ginamit niya ang isa niyang kamay at inihampas sa akin ang kahoy. Napaubo ako ng dugo kasabay ng pagtalsik ko papunta sa kinatatayuan ni Luna. Luna! Ayos ka lang ba? Aray! Ang baril! Luna! Naririnig mo ba ako? Luna! Namihina ang katawan ko, Elias. Itinabi ko ang espada at tiningnan ng kalagayan niya. Nararamdaman kong umiinit ang buong katawan niya. Napatingin ako sa sugat niya sa paa na lumalala. Nakita mo ang espada. Akala ko, tinapon na ni Judas ang espada. Kilala mo ang lolo ko? Oo, kilala ko ang lolo mo. Dahil ako ang matalik niyang kaibigan. Teka, ang lalaki sa litrato. Kaya pamilyar sa akin yun. Dahil siya yun. Tama ka. Ako yun. Kung magkaibigan kayo ng lolo ko, bakit mo pinatay si Nanay Pamela at ang ibang mga taong naninirahan dito? Bakit? Bakit? Dahil pinatay niya ang asawa ko. Pinatay niya ang nag-iisang katuwang sa buhay. Maaaring pinatay niya dahil alam niyang gagawin mo to. Mga mamamatay kayo ng tao. Hindi. Nagmakaawa ko. Hindi kami kumakain ng tao noon. Pero dahil sa isang pagkakamali, dahil ang akala ng lolo mo na kinangay ng asawa ko ang tatay mo, pinatay niya ang asawa ko. Ako lang ang nakaligtas sa aming dalawa at simula noon, isinumpa akong papatayin ko din kayong lahat. Bakit hindi na lang ako ang pinatay mo kaagad? Ako naman pala ang pakay mo. Bakit mo pa sinama si Nanay Pamela? Para malaman mo kung ano ang pakiramdam ng mawalan ng mahal sa buhay. At para malaman mo na hindi madali na makitang patay na ang kaagapay mo sa buhay. Ano? Anong pakiramdam?
Walang hiya ka! Hindi mo na sana idinamay sa kasamaan mo si Nanay Pamela. Wala siyang ginawa sa'yo. Hindi ko siya pamilya. Huli na. Patay na ang nanay mo. At ngayon, ang lalaki namang ito. Pagkatapos niyang sabihin yun, itinapon niya sa amin ang kahoy. Agad kong niyakap si Luna kaya sa likod ko tumama ang kahoy. Halos maramdaman ko ang pagkabali ng mga buto ko dahil sa lakas. Elias! Gumising ka! Elias! Nanghihina ang katawan kong tumingin sa kanya. Gusto ko pang tumayo at kalabanin ang aswang pero hindi na kaya ng katawan ko. Elias! Elias! Gumising ka! Hindi mo ako pwede iwanan dito, Elias! Dahan-dahan kong iminulat ang mata ko nang maramdaman ko ang sunod-sunod na pagtulo ng butil tubig sa aking muka. Bumungad sa akin si Luna na walang tigil sa kaiiyak. Elias! Elias! Buhay ka! Ang akala ko, Ang aswang. nagawa ko siyang palabasin ng kwarto. Pinaulanan ko siya ng bahala at bago pa ako maubusan ng bahala, nakaatras na siya sa lampas sa pintuan kaya isinarado ko ang pintuan. Hindi na ulit siya pumasok pagkasarado ko ng pintuan. Ang tapang mo, Luna. Hindi ito ang tamang panahon para magbiro, Elias. Akala ko nga patay ka ni. Masamanda mo ako, Luna. Hindi ako agad mamamatay. Kung ipakain kaya kita sa aswang na yon. Sa tingin mo ba, patay na ang aswang? Hindi ko alam. Pero naririnig ko pa ang kaluskos niya kanina. Kaya hindi ako sigurado. Kailangan nating masiguro. Sa sitwasyon mong yan, makakaya mo pa ba? Sundalo ako, Luna. I was trained to be a strong man. Sige ha, huwag mo akong hahawakan. Siyempre, kailangan ko pa din ng alalay mo. Aray! Yan na nga bang sinasabi ko eh. Pero paano kung buhay pa siya? Anong gagawin natin? Wala na akong bala. Ako na ang bahala. Kinuha ko ang espada at mahigpit yung hinawakan. Tumingin ako kay Luna at nakita ang labis ng pag-aalala sa akin. Ngumiti ako. Pilit na binibigyan siya ng assurance na magiging maayos ang lahat. Pagbilang ko ng 3, buksan mo ang pintuan. Sigurado ka ba dyan sa plano mo? Wala nang ibang paraan, Luna. Kung hihintayin nating lumakas ang aswang, hindi tayo mabubuhay dito. Ano pwede ko magawa? Hawakan mo ang kutsilyo at kung kailangan, gamitin mo tulad ng kung paano mo ginamit sa akin. Sige. 1, 2. Buksan mo na! Binuksan na niya ang pintuan. Agad akong sumulong at ang inaasahan kong paglalaban namin ng aswang ay hindi nangyari. Sa sulok, nakita kong nakaupo na ang aswang. Naliligo siya sa sarili niyang dugo. Ang dibdib niya ay may umaagos na dugo. Mukhang natamaan ni Luna ang aswang sa dibdib. Luna, napuruhan mo ang aswang. Talaga? Tinignan niya ang aswang. Medyo humihinga pa ito pero mahina na. Tumingala siya sa amin. Hindi pa rin nawawala ang mapupulang mata ng aswang. Ito na ang katapusan mo. Alam ko. Ramdam ko na. Pinagsisisihan mo ba ang lahat ng ginawa mo? Lahat ng pinatay mong walang kamuwang-muwang kung bakit mo sila pinatay? Ako? Hindi ako nagsisisi. Kailanman, hindi ko pinagsisisihan ang ginawa ko. Karapat-dapat lang yun na nangyari sa kanila. Kahit ang mga inosenteng tao? Lahat ng tao ay pare-pareho. Ang tingin sa amin ay pinsala. Hindi ba umatay ka ng maraming tao? Yun ay pagkatapos patayin ang asawa ko. Nagpakaawa ako. Lumuhod ako. Nagdala akong talikuran ng lahi ko. Yung ginawa niya pa din
Ang patalik kong kaibigan, ang pinagkakatiwalaan ko, sinaksak ako sa likod. Pero hindi kailanman pwede magsama ang aswang at tao. Alam ko, pero nagbabakasakali ako nun. At ikaw, swerte kang mawawala na ako sa mundo. Sumuka siya ng dugo. May mga nasamang lamang loob na kinain niya kanina. Nakatayo lang kami doon, pinagmamasdan ng bawat galaw ng aswang. Tandaan ninyo ang pangalan ko. Ako si Arado. At hanggat nabubuhay pa ako, gagawin ko ang lahat para mamatay ka. Napasigaw si Luna nang lalapitan na sana siya ni Arado. Agad ko namang itinusok sa dibdib nito ang mahabang espada kaya hindi natuloy ang gagawin ni Arado. Dumaloy ang itim na dugo sa dibdib nito bago napabagsak sa sahig. Dilat ang mga mata nitong nakatingin sa amin kahit patay na ito. Oh, wala na. Patay na siya. Oo, patay na siya. Gusto ko siyang isalba. Alam ko hindi niya ito gusto. Nabulag lang siya sa galit pero walang ibang paraan. Luna, yun ang dapat mangyari. Pero dahil lang yun sa ginawa ni Lolo, hindi ko alam na nagawa yun ni Lolo noon. Alam kong may rason ang lolo mo kung bakit niya yun ginawa. Ikaw na ang nagsabi na mabait ang lolo mo. Paano kung hindi? Anak, Luna, nasan ka? Ano nangyari dito? Dad! Nandito si Daddy! Dad! Nandito kami! Oh, God! Luna, ano nangyari sa inyo? Dad! Pinalaban namin ang aswang. Pero patay na siya ngayon. Thank God, binisita kita. Alam kong hindi magiging ligtas dito. Dad, kilala niyo po ba si Arado? Arado? Ang tito kong naglihas noon? Siya ang aswang na kinalaban namin. Nandito siya. Tumingin si Mr. Roland sa bangkay at napatabon siya ng kanyang dibdib. Makikita sa mata niya ang labis na gulat. Tito Arado, ano nangyari? Bakit? Siya ang aswang na gustong pumatay sa akin. Dad, dahil daw pinatay ni Lolo ang asawa niya. Si Tita Yolanda. Hindi sa akin ito nakwento ng lolo mo. Ang akala ko naglayas sila. Muntik ka na raw makain noon ng asawa ni Arado. Kaya pinatay siya ni Lolo. Hindi ako makapaniwala. Kaya pala palagi akong binabalaan ng lolo mo na hindi pumunta dito. Naniniwala lang ako nun dahil dito rin mismo sa bahay niya siya namatay. At akala ko dahil lang sa sumpa. Pero dahil para sa tsuhin kong aswang. Dad, sa tingin mo ba masamang tao si Lolo? Hindi ko alam, anak. Ang katotohanan ay matagal nang nakabaon. Hindi ko alam kung sino at ano ang paniniwalaan. Pero bagong lahat, kailangan ko kayong dalhin sa ospital. Tumingin sa akin si Mr. Roland. Ngumiti ako sa kanya. Hinawakan niya ako sa balikat at inalalayan. Utang ko sa iyo ang buhay ng anak ko. Huwag kang mag-alala. Nakaschedule na ang pagpapa-opera ng nanay mo. Maraming salamat po. Pagkalabas namin, doon ko palang napansin na umaga na pala. Pumunta na kami sa ospital. Ilang linggo akong nagpahinga muna doon dahil sa dami ng bali at sugat ko sa katawan. Dahil din sa nangyari mga 1 taon muna bago ako makabalik sa serbisyo. Binibisita naman ako ni Luna kapag may oras. Gising ka na pala. May hinanda akong pagkain para sa'yo. Maraming salamat. Nag-abala ka pa. Naku, wala yun. Pasasalamat ko na to sa'yo. Wow. Nasaan ang spoiled brat na milyonarya? Alam mo, kapag ako nainis sa'yo ngayon dito, Biro lang. Pumunta pala ulit kami sa bahay pagkatapos ng libing ni Nanay Pamela. At may nakita kaming liham ni Lolo na nakalagay sa isang maliit na box.
Kinuwento niya doon ang lahat. At totoo ngang muntik nang makain si Dad ng asawa ni Arado. Pero hindi yun sinasadya. Napagtanto lang ni Lolo ang mali niya nung napatay na si Yolanda. Kaya sinakripisyo niya ang buhay niya. Hinayaan niyang patayin siya ni Arado pero dahil sa galit ni Arado, hindi siya huminto. Nakakalungkot ang nangyari noon sa kanila. Ay, oo. At alam mo bang buntis noon si Yolanda? Kaya pala ganun na lang ang galit niya sa lolo mo. Tama. Pero sana mapatawad na niya ang lolo ko. Ayos pa ba ang paa mo? Sa kabutihang palad, hindi na putol. Maraming salamat sa lahat, Elias, ha? Alam kong hindi ako naging mabuti sa'yo, pero maraming salamat dahil hindi mo ko pinabayaan. Walang anuman. Pasensya na din sa nangyari kay Nanay Pamela. Wala kang kasalanan. Hindi mo yun sinasadya. Nakwento mo rin sa akin ang dahilan kaya ayos lang. Dad! Mama, Sa wheelchair nakaupo ang matandang babaeng hindi ko inaasahan na makikita ko ngayon. Malakas na siya at maaliwalas na ang kanyang mukha. Tumayo ako kaagad kahit na masakit pa ang katawan ko para yakapin siya. Mama, magaling ka na. Wala na sa pahamak ang mama mo. Ligtas na siya. Maraming salamat po, sir. Hindi ko po makakalimutan ang ginawa niyo sa mama ko. Wala nga naman. Hindi yan nasusukat ang sakripisyo mo para sa anak ko. Ako ang dapat magpasalamat. Tinapik ako sa balikat ni Mr. Roland at umalis na. Tumingin ako kay Luna na nakangiting nakatingin sa amin. Masaya kong hinawakan ang kamay niya habang nakayakap pa din kay Mama. Maraming salamat. Diyan nagtatapos ang kwento ni Elias, mga kasityo pangil. Habang sinusulat ko ito, hindi ko din maiwasang madala ng emosyon ko. Totoo ngang ang pinakamasakit na betrayal ay mula sa kaibigan natin. Hindi man ito sinasadya o sinadya, parehong masakit pa din. Nakwento sa akin ng tito ko na si Elias ay bumalik na ngayon sa serbisyo. Kung tinatanong niyo kung nagkatuluyan sila ni Luna, hindi ko alam. Pero naway nagustuhan ninyo ang kwentong ipinadala ko. Hindi man ito sarili kong kwento, may natutunan naman ako. Hindi lang puro takot at tense. At sana, kayo din. Pero bago ako magtapos, gusto ko sanang itanong kung may pagkakataon bang nagalit na kayo sa isang tao na hanggang ngayon ay hindi niyo napapatawad. Bakit? Mag-comment po kayo at babasahin ko. Muli, maraming salamat sa lahat ng nakinig. Ako po si Omil, nagpapaalam.